Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amahan, nga langit nun, gamahanan, Supreme Being nga si Elohim. I pray to you, bless your people. Enlighten us, send your Holy Spirit to speak to us. Amahan, nga gamahanan, ayuhang ni sakit, sulbarang ni problema, tubag ang pagampo sa mga tawhan nga gipadangat ni nimong ministeryo. Ikaw ang Diyos nga among gilauman ug gisandigan, ikaw si Elohim, ang Diyos sa among katigulangan. Thank you, Father, for this opportunity once again. Itanong mo kay Closas Bibliang mo discuss, aron mag-iskot na sadmi sa pagtulunan ng imong gibilin dinhi sa kalibutan. Pinaagi sa simbahan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. In Jesus' powerful name, uban sa pagampo sa langit no namong inahan, ang birin sa barangay Silinhagna, Mama Maria, Ave Maria. Welcome sa atong programa Itanong Mo kay Closas Bibliang Budisgas. One of the questions nga gipadangat nining ubos kalagadinyo, if nganong muhatag pamagitag ikapulo or love offering sa simbahan. Tinuod na tungod kay matud pa sa Buhat Kapitulo 17 versikulo 25, ug wala usab siya makinahanglan og bisag unsa gikan sa tao, kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao ug sa tanang butang. So nga atong mga love offerings, ang kwarta, etc. that we brought to the church, to the ministry that we belong, because there is a question again, asa man kadapat mo suporta ang imong suportahan kadto nagatiman sa imong kalag. Mo ni sa Galacia Kapitulo 6 versikulo 6 nga hatagi ang mga nagatiman ninyo spiritually. Ako, isip inyong lay shepherd, lay minister, sa panon nga gisalig sa Ginoo sa kuwa, and recently I have decided and even inspired to call our group as Elohim Community. Elohim is an Hebrew word, means God Almighty, God the Father, God of Israel, Supreme One, Supreme Being, the King of all kings, the Lord of all lords. Equivalent siya ni Jehovah, Yahweh, El Shaddai. Because God the Father has 7 names, and one of His names is Elohim. Mao nang nagtuo ko sa akong pagkakaplag ni ining usa sa mga pangalas Ginoo that is not used in our society, because it is an Hebrew word, means Elohim. Mao ni ang iyang gusto nga ipatawag sa atong grupo, sa atong panon, because according to the Canon Law 215, its lay faithful has the legal right for an association and even to gather to promote spiritual matters nga dili mosupak sa Iglesia Katolika. Mo ni gingon sa Canon Law 215. So ang matag tao, laiko man ka, pwede ka magtukod og imong grupo. That is also seconded by our Constitution. Right to groupings, to association. So pwede ka magtukod og grupo as long as dili ka threat sa atong gobyerno. Ug ako nang gina-claim nga maong katungod sa atong civil constitutions ug sa atong canon law. I would like to remind all of you who follow me that our group is now called Elohim Community, or People of Elohim. It's like El Shaddai. Now, nay mga followers nato nga nag-donate sa kuha. Pero unsa gingon sa Acts 17:25, ang Dios wa magkinahanglan ug bisan unsa pati kwarta. Sa pa, ang atong gihatag dili na gamitos Ginoo. Ang tubag ana sa Malakias Kapitulo 3 versikulo 10, nga hatag kamo og ikapulo. Unsa may purpose dinhi ikapulo? Tungod kay ang kasulatan mismo nagtudlo nato, ingon diri, dag-ang inyo ikapulo ngadto sa templo, kay ang pari dunay panginahanglan. Sa to pa, ang ikapulo or offerings nato, money nga atong gift sa simbahan, dili na gamitos Ginoo. Ang pari ana, ang iyang alagad, maoy mo gamit ni ana para dili lisdan. Kay matud sa Hebreo chapter 13 verse 17, ayaw pasub-an ninyo ang nagatiman sa inyong kalag. Sa pa, one of
the things or factors that can make a servant inspired in what he does on this earth is of course atong suportaan. Kay kung atong ibaliwala, atong i-reject, di ta manginlabot because we have this character like Pontius Pilate, John 19 verse 10, ibigos Pontius Pilato manghinaw ko. Take note, Santiago 4:17, ang taong naibalo unsay tama pero wa magbuhat, madubag siya. So I'm here speaking all these things nga kanading inyong gihalad sa simbahan, sa ministeryo, and even to our Elohim community, to the flocks entrusted to me from above. Ever since, tungod hindi ra karon doon ako'y grupo, kundi ever since, more than a decade na, ako ra ning ginahinay og plastar pagkakaron tungod ni sa mga previous nato nga mga controversies nga atong gipangagian. Pero akong na-discover nga entitled ko sa akong kaugalingong krusada, sa akong kaugalingon nga paniniwala, sa akong kaugalingon nga pagtuo isip baptized Catholic. So di ko mogamit sa word nga Catholic because we are not yet recognized. Mo nang akong tawag sa atong grupo Elohim Community. May Catholic or wala, it does not matter. Ang importante, doon ako'y mga karnero, John 10:4, ingon si Kristo ang ako mga karnero, mamati sa tingog silang magbalantay. So, kung isunod ka sa akong mga teachings, but sabton ikaw ang karnero nga gipadas Ginoo tungod kay sa John 6:44, wala may makaduol kanako ingon si Kristo kung wala siya gipadala sa Amahan. Tungod kay matagtaw doon designated nga shepherd. So, ang di maminaw sa akong mga teachings, literally, dili sila ako makarnero. Pero ikaw, nga nagka-interest sa akong mga daily teachings over radio, internet, newspapers, and whatever portal that we are using, ikaw ang usa sa mga karnero nga gusto sa Ginoo ipaatiman. Sa ito pa, pag modunit mo sa atong Elohim community, dili ang Diyos mo ay manginanglan ana. Because klaro ang giingon sa Acts 17:25, wa sa manginanglan bisag unsa. Modunit mo sa Katolikong simbahan o sa inyong reliyon, sa whatever ministry, inyo nang gihatag sa alagad. Kay matud sa Luke chapter 10, angay suhulan ang mamumuo. 1 Timothy 5:17-18, ang nagwalis altar, mabuhis altar. Ang nagwalis ebanghelyo, mabuhis ebanghelyo. Now, asa man muhatag? Ang tubag, simple ra, adto sa tao, grupo, ministeryo, simbahan, kanagatiman ninyo spiritually. What is awkward to know? What is irony? Ang laing reliyon, manulisit natong Katoliko. Unya og nanas lay na raise nga funds, mupalit sila programa sa TV, radio, newspapers, ang ilang topic, birahan nila ang atong simbahang pagtuong Katoliko. Which is irony, which is awkward. Muratag gilitson sa kaugalingon natong mantika. Ang akong challenge ninyo, support mo, hatag mo sa nagatiman ninyo. So, kung muhatag mo sa reliyon nga wa magatiman nato, that is what they called a big mistake technically. Ug ang laing reliyon also nga modunit nato unya di ta parehalag paniwala, they made a big mistake. So adto support sa grupo or tao nga nagatiman nimo spiritually. Mo na ingon sa Galatia 6:6, atiman na ang nagatiman sa inyo spiritually. Unsay inyo makaon pakana sila, unsay naa ninyo bahini sila. Sa to pa, by principle according to this question, kaya ato maning gidiscuss, kaya daghan kayong mga questions, queries, doubts, nga lagi ko nung modunita, mo-offerta. Tungod kay buhi man, tao man, ang nagatiman sa mga panon, sa mga tao, sa simbahan, sa ministeryo, na may panginanglan. And because mga full-time kasagaran, workers sa Ginoo, mo nang kinanglan og support. In fact, kining gitawag na tong tithe sa Malakas SGs, is changed according to the belief of San Agustin of Hippo, because according to him, love offering is more than what is asked according to the law. So kung gidiktar si mong kasing-kasing, mas dako pas 10%, 100%, 90%, 50%, much better. Kay mato diya, ang love offering, kay mamani atong recent teaching, love offering, 2 Corinto 9 sa city, what you should is what you reap, Galatia sa city, ang magpugas og dagan, mag-anig dagan,
matod pang San Pablo, kung muhatag ka siyang parasan og dagan, magbalik nagdagan, that is the principle of investment also. Dako ka og investment, dako kag return, dako kag puhunas business, dako kag profits. No investment, no gains. So, kining love offering according to Augusto de Pipo, unsay gidiktar sa imong kasing-kasing. So di siya grounded sa 10% literal, kundi greater than that. Because what Augusto de Pipo expected that people will share, will give greater and bigger than 10%. So, the question is, biblical ba ang paghatag, ang pag-share, ang pag-donate? The answer is yes. Kinsay manginanglan? Dili ang Diyos. Kaya what say needs? Kami, nga mga nangalaga dinyo. Pero tanawa, I was bashed many times because I told you, ang laing reliyon pag musimba, muatin silag mga gatherings, nakasubre, pinapiltan pa. Why? Because they prepared it at home. Ang Katoliko, lamig biste, lamig barog, grabe ka disinte, pero murag dito lapid o pernupo, magkapuliki, pagpangitag sinsiyo. Muna nga itong simbahan is advice ka dapat doon timbangan. Kaya ang Katoliko ragid sigig offer og sinsilyo, pero makapalit bisag unsang way kwintang butang. Bisyo, luho, pero for the Lord. Para sa mga nag-alagad sa simbahan. Hikawan. Dili suportahan. I saw it because there are a lot of people on this earth nga way pakim murang Pontius Pilate sa 1910 manghinaw nya Santiago 4 de City ang taong naibalo sa unsay tama unyawa magbuhat nakasala siya sa gitawag og sin of omission, iyang giumit ang iyang obligasyon. You have an accountability sa mga nag-alaga dinyo. Mabitanang ang mga intellectual natong mga followers sa Elohim community under my care, mga intellectual, mga intelligent, ilang una-una sila karang closest needs money, needs supports, needs favors. Aside from prayers, this person needs something ay magamit sa adlaw-adlaw nga kinabuhi tungod kay nag-alagad man ko ninyo as a full-time. Doon na sa ko'y pamilya, doon na ko'y advocacies, doon na ko'y mga panginanglan. Atong advocacies, scholarship, tabang taginagmay aron makatabang tas mga tao nga mga deserving nga makapandag mahayag akugmaon sa ilang pagtuon sa kolehiyo. Or diha sa natad sa edukasyon, doon natay advocacy sa mga kabus, feeding an outreach under the GD Kaligan Foundation, under our Big Boss Yundiniel, every month. Doon natay advocacy para sa pagrehab sa atong ecosystem nga naguba na, that is what we call global warming. Init kayo ang global or globally hotness we experience because of the climate change. The only antidote of that is farming, planting more fruit trees, more trees, para mo-contribute og oxygen na makapabugnog balik sa atong ecosystem, sa atong ikinayahan. And some advocacies of your servant. Mo nang ang mga intelligent akong followers, every month, naningkamot sila nga muhatag para sa Ginoo, pero dili ang Ginoo maoy mo gamit ana. Ako, personally. Pag mo donate mo sa inyong simbahan, o asa man kang reliyona, dili ang Ginoo mo gamit ana. Ang inyong mga leaders, ang inyong mga ministers. So kami, entitled me, nagatiman mamin ninyo. Ang scam, mo support mo nako, pero wa mo nako atiman na. Pero have you noticed that I invested a lot of time in preaching. I have a lot of hours on radio, television, internet. Adlaw gabi nagwali kining ubos galaga dinyo. In fact, I have a religious channel, TV66, under San Miguel Cable TV. Non-stop preaching nako 24 hours. I invested a lot in teachings. So, sa una, mura kog maulaw or bidya kayo sa kong feeling may balo ang mga tao that I live by provisions, by donations. Pero, God illuminated my mind. Ug iya kong giingnan, Itzel, ano maulaw man ka? Na naghago man ka sa pagproklamar sa akong ebanghelyo sa kong pangalan. Ug nagtabang ka sa mga tao para makasabot o maedukar sila materially, spiritually, mentally, and emotionally. Nagtudlo man sa kong CMM, Colegio Medalla Milagrosa, I was paid by monthly salary. Nag-training assistance ako or trainer ko under TSKI, microfinance or lending business, nationwide man na sila, ang TSKI, tayta sa kasuwagan. I was there for 1 year. I was paid monthly as my salary. Pero sa akong gibuhat kapag panudlo, I have no salary.
This is a voluntary act. So pag kanang inyong gitabang sa kuha, literally, dako ka nag-impact og tabang sa kuha. Tungod kay wa ko'y salary. So, ang akong nakita, kinsa tong wa mo donate, wa mo tabang, maupay daghag. Tsurba-tsurba. Pero ang mga tao nga nag-support kay mga intelligent, mga smart, saktog pangisip, in other words, they are so quiet and even they're happy seeing me prospered because God is the source of all provisions that I need. Nakita sa akong mga followers, nakita ninyo, giun sa ko sa Ginoo pagpanggag pagatiman, bisag dili ko takos og gangayan. So I would like to reiterate nga kung muhatag mo sa simbahan, muhatag mong ministry, mo donate mo atong Elohim community, dili ang Diyos mo imo gamit ana. Kami ka mga nag-alagad. Kami nga nagserbisyo. Ang ako rang gikatingad-an, some people never trusted us, labi na kailas-las ako. Pero have you noticed that they trusted to different scammers? Kaya ang salig nila, grabe, 101%. Gipasaligan sila nga kung muhatag sila 5,000, 10,000 aning maong grupo, inigbalik, mahimo ng 12,000. Take note, there's no easy wealth, there's no easy success, there's no easy nga victory in life. Napoleon Hill said, victory belongs only to the most prepared, and it is a long preparation before you will achieve your dream, before you can reach at the top. Pero ang ako rang ikatingad-an, ang mga tao are hesitant to support me, labi na kay ilang tanaw, pag mo support sila sa kuha mo, asinso ko, anong di man ninyo ihatag ang inyong consent sa kuha? If it is really the plans and the will of God that I will prosper materially on this earth in order I can serve God more and more, then nganong inyo mang pugnan ang planos Ginoo. You cannot control God. Kay usas mga hesitancies sa mga tao, di sila mo support yung madlok kung mo prosper, madlok makwartaan. Pero ako mga followers nga, mga loyal faithful, grabe sila nakasupport kay nang kalipay nga makit-an ko lang ni angat. Ilang dakong insultos lang kasing-kasing nga makit-an nila sa insiklusas nga makaluluoy nga ilang tigbalantay nga laiko nining panahuna nining generasyon. Ang uban mahadlok sa kuha kay ilang tan-aw na ko scammer, pero kada adlaw ko nagtudlo tuan sila ni salig ni adtong wa gid sila magkita bisag gas wa poy teachings nga gihatag sila pulos na pasalig. Munang parang di ka sakitan nga mo donate sa imong reliyon, sa imong simbahan. Sabta ang giingon ni Mother Teresa of Calcutta. The real giving is very hurting, painful. It was Mother Teresa of Calcutta, give and give until it hurts. What will be the consequence of always giving? You will not hurt anymore. You will not hurt. You will not feel pains anymore. No more hurts because the principle of Mother Teresa, ma-immune ka, mayusto ka. Pilimero, ikaduha, ikatulo, mo'y lisod. In everything sa pagsugod na lisod. Pero, pag maanad na ka, mayusto ka, mura magkasakit problema ni mo, pilimero, arang bugata, kadugay na anad ka, gaan na lang, bisag unsa kadagko. Bisag unsa pa nakadako, imong nauna, kaya ni mo. Tungod ka na yusto na ka sa pagsulbad ni ana. Life is like a mathematics. Every problem, there is a solution. There is an equation. Munang, I'm here speaking all these things nga ang inyong gidonate sa atong grupo sa Elohim Community. Ako ni gamit ana. Ang inyong gidonate sa simbahan, sa mga parokya ninyo, pare ni gamit ana. Tiyo ba Ginoo sa reliyon? Asa mo nagpasakop or ministeryo? Tungod kay maunay giingon sa Malakas SGs, hatag mo og ikapulo, hatag mo offerings, donations sa iyang simbahan, siyang templo, parang dahil makaon ang mga pare na magamit ang nagatiman sa inyong kalag. Unang today, I'm speaking all these things aron nga mabless ka kay mao man ay gitawag law of sowing and reaping. Kung nakay gipugas na po kay anihon para mabless ka. At the same time kami also nga mga nag-alaga ninyo di milisdan sa mga adlaw nga gibuhat dinhi sa kalibutan. So this is one of the questions. Ang akong trabaho tubago nako tinagsa ang mga pangutana. Akong sulayan, akong testingan nga ang Biblia may modiskas sa inyong mga pangutana, inyong mga katanungan sa aking mga kapatid. Kaya our segment is all about itanong mo kay Clusas, Biblia ang modiskas. Because I do believe nga ang tanan ninyong pangutana
na itubag. Mura po nag-mathematics ba tanang problema na solusyon. Tanan ninyong pangutana, kalibog ninyo sa kinabuhi, ang Biblia from Genesis to Revelation, doon na itubag alang sa imong kinabuhi. Kung proud Catholic ka, share mo ang lahat ng episodes nga akong gitudlo ninyo. Aron makapaambit mo. Be an agent, be an instrument, not necessarily nga ikaw may magwali, kundili simple ra kaayo nga effort. Share lang sa akong mga teachings sa telebisyon, sa teleradyo, or else sa atong YouTube o Facebook, kay inianang mong paagi. Tingali day, na itaw nga naka-receive sa atong mga teachings, unya na enlightened. Naman na Santiago 5:20, kung ikaw nahimong told or kaymanan nga naluwas ang tao, ang imong reward, because Ephesians 6:6, to be good it pays. Kaluwasan also. Kaluwasan is your reward kung nahimo kang instrumental sa kaluwasan sa uban. Mao nang happy to know that there are few individuals nga sige og tags or shares sa ako mga teachings. Na-bless mo in doing that. Revelation 22, napatay libros kinabuhi, naka-points mo. So much for that. To God be the glory. Jesus loves you. Elohim blesses you. Amen.